Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon, hayaan niyo po na sama-sama nating simulan ang araw na ito na ipinapahayag ng ating mga tinig ang kapangyarihan, kabutihan, at kagandahang loob ng ating Panginoon. Sabi nga po sa mga taga-Efeso 2:4-5 ng Mabuting Balita Biblia, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa, dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. So hayaan po natin na sa umagang ito, ipahayag natin sa ating aawitin kung gaano kadakila ang ating Panginoon. Sabi nga po, alam natin na hindi tayo karapat-dapat, ngunit dahil sa napakadakila at wagas na pag-ibig ng Panginoon, tayo'y kanyang pinatawad, tayo'y kanyang tinanggap, tayo'y kanyang niligtas, at tayo'y binigyan niya ng pagkakataong maging anak niya. Samahan niyo po ako, kasama po ang A Blessed Voice, na papurihan at takilain ang ating nag-iisang Panginoon.
kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Minsan ba? Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalan. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Sa'yo ang pupuri, O Diyos, tanging sa'yo lamang, O Diyos. Common Church, sama-sama natin ipahayag ang kabutihan at kadakilaan at ang wagas na pag-ibig ng ating Panginoon. Hayaan natin na mahiyag sa ating mga tinig ang wagas na pag-ibig niya sa atin. Tulad ko'y mamahalin mo, ibig na wagas ang iyong hatid. Di akalain, tulad ko'y mamahalin mo, pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Come on, church. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Papuri sa iyo, Panginoon. Papuri sa iyo, O Diyos. Tunay, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat, Panginoon, ng pagmamahal mo, ng pag-ibig mo, O Diyos. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, Panginoon, ipinahayag niyo, Panginoon, at pinaranas, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig, ang iyong wagas na pag-ibig, Panginoon, at patuloy na ipinapahayag ang iyong kagandahang loob, ang iyong kabutihan, Panginoon, sa amin. Kaya, Panginoon, hayaan niyo, Lord, na patuloy namin ipahayag ang kabutihan mo at ang kadakilaan mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa walang hanggang pag-ibig. Salamat, O Diyos, sa buhay na walang hanggan. Salamat, O Diyos, sa pagtanggap mo at pagyakap mo, Panginoon, sa amin. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri at ang pagsamba at ang pagdakila. Ito po ang aming samo at dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang araw po, a Blessed Church. Ang mga pag-uusapan po natin ngayon sa pagpapatuloy po ng ating Homesick Sermon Series ay nakapaloob sa dalawang magkahiwalay na talata. So kunin nyo na po yung Bibles ninyo at uunahin po nating basahin yung Matthew 16 verses 24 to 27.
At pagkatapos po nito, pupunta tayo sa Revelations chapter 4, verses 9 to 11. Okay? So again, sa unang mga talata na ating pong babasahin, Matthew 16, 24 to 27. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay, ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito." Ayan. So, punta naman po tayo sa Revelations, chapter 4, verses 9 to 11. Tuwing umaawit ng pagluwalhati, parangal at pasasalamat ang apat na buhay na nilalang sa nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailanman, ang 24 na matatandang pinuno naman ay nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaupo doon, ang nabubuhay magpakailanman. Inilalagay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabi, "Aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, sama-sama po tayong manalangin sa kanya. Let's pray. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin para manambahan, upang itaas ang iyong pangalan, Panginoon, upang iparanas, iparamdam, i-express yung aming affection towards you. Salamat, Lord God, sa katotohanan na kami po, Panginoon, ay inyong tinatanggap, kami po, Panginoon, ay inyong nililingap sa iyong pag-ibig. Sa kabila, Lord God, ng katotohanan, Lord God, na kami po, Panginoon, ay marumi, kami po'y galing sa alabok. Ginawa niyo po, Panginoon, Lord God, na kami linisin, mahalin, at pahalagahan. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya. At ngayong araw na ito, Lord God, excited po kami sa pagpapatuloy ng aming pag-aaral patungkol sa aming eternal home. I-bless mo po, Panginoon, ang aming pag-aaral. Buksan niyo po ang aming puso't isipan, Panginoon. Ihanda niyo po kami sa mga kapanapanabik na katotohanan na mararanasan namin ngayon, na maririnig namin ngayon. At nawa, Panginoon, sa pamamagitan nito, manabik kami, Panginoon, sa kinabukasang naghihintay para sa aming lahat. Lord, we rely on your promises. These are your promises. And we value it, Lord God, more than anything else. Let your Holy Spirit, Lord God, fill us all. Fill me as the preacher, Lord God. Fill everyone, Lord God, that is in their own houses. Nang sa gayon, maranasan namin, Lord God, ang iyong makapangyarihang pagkilos sa aming mga puso't isipan. Ito po ang aming samot dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. A Blessed Church, kayo po ba ay nakaranas na makareceive ng awards? Dumating na ba sa pagkakataon ng inyong buhay na kayo po ay naparangalan? So either sa isang sports event, or sa isang contest, or dahil sa inyong academic performances, o kahit parlor games pa yan na inyong sinalihan. Hindi po ba ang sarap ng feeling kapag tayo'y nagwawagi, kapag tayo po ay pinapalakpakan, at kapag tayo ay sinasabitan ng medalya? Hindi po ba? Ako po, madalas ko pong binibiro, kapag ang pinag-uusapan po ay achievement, madalas ko pong binibiro yung aking mga anak. Kasi po nung ako'y elementary,
dahil po ako'y player ng elementary, nakatanggap po ako ng medal during graduation. Ang medal ko po, manlalaro ng taon. Ngayon, kapag kinukwento ko po yan sa aking mga anak, ang lagi kong punchline sa kanila, kasi naglaro lang ako buong taon. Kaya ako naging manlalaro ng taon. Okay? And by the way, sa akin, mahalaga yung mga pagkakataon na ako ay nagwawagi kahit sa mga contest ng high school. Kahit high school na po ako noon, pag uwi ko ng bahay at dala ko yung medal, si nanay tatakbo po yan ng tindahan para bumili ng Royal. Okay? Doon lang po ako nakakatikim ng Royal. Bukod pa doon sa pagkakataon na kapag ako'y nilalagnat. So either lagnatin ka o manalo ka sa contest, no? Meron kang achievement, bibilan ka ng Royal ni nanay. Kaya po ako Royal Blood. Okay? Paminsan-minsan lang yan. So, anyway, alam niyo po ba na ang Biblia ay nagpapahayag ng katotohanan patungkol po sa isang grand rewards and recognitions na nakalaan para sa kanyang mga anak, para sa kawan ng Diyos. Opo, meron pong rewards and recognition ceremony na magaganap bago po tayo talagang tuluyang manahan sa ating mga tahanan. At ito po isang pagkakataon kung kailan pararangalan ng Diyos ang mga tapat niyang lingkod. Okay, we will be crowned. Hindi lang tayo sasabitan ng medal, hindi lang tayo bibilhan ng royals, no? Tayo po ay kokoronahan. Alam ko po na mayroong negative connotation ngayon ng corona dahil sa pandemic na ating dinaranas. Ayaw nating makoronahan dito sa lupa, no? Hindi magandang idea 'yon, ano? But when we are talking about the coronation na mangyayari sa atin kapag kaharap na natin ang ating tagapagligtas, yun po ang pinakamagandang tagpo na mangyayari sa ating buhay. So it is an exciting event, okay? Now, bakit crowns? Bakit merong corona? Ba't merong coronation na magaganap? Kasi po, we belong to a heavenly royal family. Okay? So kaya dun sa tahanan natin, by the way, it's not only an eternal home, it's not only a house, okay? It's not only a home, but also a kingdom where our Father rules. Okay? Now, mahalagang maintindihan din po natin na itong mga koronang ito na tinutukoy sa Biblia ay direktang konektado, it is directly connected with the weight of the cross that each of us is willing to bear. Yung corona po ay nakasalalay sa bigat ng krus na handa nating pasanin dito sa lupa. Okay? Now, ito pong ating sermon for today is a continuation. This is also already part 3 of our Homesick sermon series. And this sermon particularly is entitled Cross for Crowns. Okay? So, pero bago po tayo magpatuloy, magkaroon lang tayo ng isang maikling recap. Okay? Nung part 1, pinag-usapan natin, ang title po ng ating sermon during that time is No Place Like Home. And we learned that everything precious to us will be in heaven. Okay? Bakit masaya sa heaven? Kasi unang-una, yung ating eternal residence is there. Not only that, yung ating relatives are there, no? I'm talking about yung ating heavenly relatives, yung ating mga kapwa Kristiyano. Pero higit sa lahat, our Redeemer is there. Jesus is there. Now, the triune God is there. God the Father, God the Son, God the Spirit is there. Okay? And yung mga loved ones, yung mga friends natin na nagsuko ng kanilang buhay sa Panginoon will be there. Yung mga Bible heroes na ating pinag-uusapan lang, hindi natin alam kung anong eksaktong itsura, no? Will be there. David will be there. Saint Paul will be there, no? The rest of the apostles will be there. Hindi po ba? Sino po bang gusto niyong makausap na Bible character pagdating niya sa heaven? No? They will all be there. Okay? So, yung ating mga Bible heroes, they will be fellowshipping with us doon sa lugar na yon, sa ating eternal home. At nung ating part 2 po, nung nakaraang Sunday, we talked about Welcome Home. Yan po yung title natin. And we learned how the believers like us will be ushered into our heavenly home. So, anong magaganap from here
to there. At nagkaroon tayo ng idea, no, para maibsan yung ating mga takot, mawala yung ating mga takot sa kamatayan, ano, we will be ushered. We will not just be walking alone. We will not be traveling alone sa lugar na iyon, but instead, ano, katulad ni Lazarus, ang sabi doon, we will not only die, but we will also be carried by angels. No? Kaya lang, alalahanin natin that was the old setup, no? Prior to Jesus Christ's crucifixion and resurrection. Hindi po ba? There was an account, I was reminded yesterday by our dear brother Alvin when we were talking. Naalala niya, nung si Stephen po, Stephen is the first martyr. No? Stephen is a deacon. Okay? Isa sa mga naunang deacon ng church. Okay? Si Stephen po, nung siya ay pinagbabato, pinatay dahil sa kanyang pangangaral, ano? He lifted up his eyes to the heavens, and he saw the heavens opened, and Jesus Christ is there sitting at the right hand of the Father. Okay? So, ano ibig sabihin nun? Ilang tagpo, ilang yugto bago tuluyang malagutan ng hininga si Pedro, ang nakita niya ay walang iba kundi si Jesus mismo. So ang susundo sa atin, no, ay mismong si Jesus. Hindi ka mag-iisa. Okay? Hindi pipikit ang iyong mata na nag-aalala na kung ano bang mangyayari after this death. No. When you're at the point of death, you can be assured as a true Christian, kung ang iyong faith ay authentic, kung talagang ikaw ay nananalig, kung ikaw ay talagang totoong Kristiyano, then you won't have to be afraid of that moment. Kasi katulad ni Stephen po, when you look up to the heavens, you will see Jesus Christ, no, sitting at the right hand of God, waiting for you to be home. Okay? So, ngayon naman po, anong pag-uusapan natin? Today's part 3, ang pamagat po nito, Cross for Crowns, and we will learn the major types of crowns that we will have in our eternal home, as well as its connection to our daily life experiences and struggles as Christians. Okay? So pag-uusapan po natin yung mga corona na specifically binabanggit sa langit. I'm sure marami pang ibang rewards na nakahanda sa atin doon, but the Lord made mention specifically of crowns na ating matatanggap doon sa kalangitan. At kung paano ito nagre-reconcile, kung anong kinalaman ito sa ating pagiging Kristiyano, sa ating mga paglilingkod ngayon habang tayo ay naririto pa sa lupa. Okay? Ready na po kayo? Puntahan po natin yung unang bahagi. Let's talk about carrying our cross. Carrying our cross. Okay? Yan po yung ating unang binasa kanina sa Matthew 16:24 to 27. If you don't mind, I'll read it again po sa sa English version. I'll be reading it in English Standard Version. Sabi po, Matthew 16:24 to 27. Then Jesus told his disciples, "If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul? For the Son of Man is going to come with his angels in the glory of his Father, and then he will repay each person according to what he has done." Okay? So pag-usapan po natin yung bahaging yan. Yung mga naunang talata po, Jesus made a clear statement about his death. Okay? Bagamat hindi naman po ito yung unang pagkakataon, kasi si Jesus Christ, from time to time, kapag siya'y nagtuturo sa kanyang mga disciples, madalas po binibigyan na sila ng hint na darating ang pagkakataon, kailangan ko kayong iwan. Ako ay pupunta sa Jerusalem, ako ay magdurusa doon, ako ay papatayin doon, okay? At muli akong mabubuhay 3 days, in 3 days. So, kapag tinignan po natin, Jesus has been hinting what's gonna happen to him sa kanyang mga disciple. Binibigyan niya, hinahanda niya sila. Binibigyan sila ng clue kung anong paparating.
Okay? At yung mga naunang talata, makikita natin, Jesus made that clear statement about the suffering that is gonna go through. Okay? Pero yung tugon po ni Pedro, na naniniwala po ako, kumakatawan sa damdamin ng lahat ng disipulo during that time. Kaya lang si Pedro masyadong bibo. Okay? Kaya siya po ang pinanggalingan ng mga salitang ito. No? Yung kanyang reply po dito sa sinasabi ni Jesus patungkol sa kanyang kamatayan ay sabi niya, heaven forbid. We see this in verse 22. Heaven forbid. This will never happen to you. No? Hindi lang pwedeng mangyari sa iyo. Kumbaga sa modernong ekspresyon, 'di ba? Over my dead body. No? Lord, I will never let you die. I will never let you suffer. 'Di ba? Palagi ko naman kahit tayo ay naroroon kasama ni Jesus ng maraming taon, no? 3 years straight training kasama mo sa pagkain, sa pagtulog, sa paglalakbay. Hindi po ba? Yung attachment na meron ka sa iyong master. Sino ba namang lingkod, no? Ang gugustuhin na mawala ang kanyang pinaglilingkuran, na mawalan siya ng leader, hindi po ba? Kaya naniniwala po ako, hindi lang si Pedro ang nakaramdam ng ganitong damdamin, ano? I believe all of them in their hearts, no, are not wanting for Jesus to be gone. Especially that way, na siya ay magdurusa, ito-torture, mamamatay. Hindi po ba? Kaya nasabi ni Pedro, naku, heaven forbid, Lord. Naku, Lord, hindi pwede yan mangyari. Pipigilan ko yan. Okay? At ano pong naging tugon ni Jesus? Sa verse 23, ang sabi po, Jesus turned to Peter and said, "Get away from me, Satan. Okay? You are a dangerous trap to me." So nakita po natin yung rebuke ni Jesus. Yung word na Satan o yung name na Satan, sa pagkakataong ito, it was used as a noun. Okay? Pero ang ibig rin sabihin nun ay adversary o kaaway. Okay? So, itong si Pedro, kapag tinignan po natin yung mga naunang talata, particularly in verse 18, makikita natin, si Pedro po ay pinagpala. No? Tinawag po siyang bato. Okay? Peter the stone, whom Christ had just blessed, in verse 18, became Peter the stumbling block. Okay? Siya bilang isang bato kung saan pasisimulan ng Panginoon ang kanyang iglesia, okay, ay naging batong nakaharang sa daan ni Jesus na nakakatapilok. Okay? And for that reason, he received a harsh rebuke from his master. Okay? Napaka-gentle ni Jesus Christ, hindi po ba? Napaka-gentle magtuwid, tawagin kang Satanas. Kaya sa palagay ko, kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, no? Kung ikaw ay balat sibuyas, talaga namang ma-offend kayo, no? But then, alam naman natin na si Pedro ay precious. Mahalaga sa paningin ni Jesus. No? Siya ay mahal na mahal ni Jesus. Alam natin yon, hindi po ba? Kaya lang, bakit ba siya tinawag na Satan or adversary during that time? Ano bang mali? What was wrong with Peter's reaction? What's wrong with that? Concerned ka di ba? Parang kapag sinabi mo sa iyong magulang na mama, papa, dito lang kayo huwag niyo kaming iiwan. Hindi ka pwedeng ma-deads agad kasi kailangan ka namin. 'Di ba? Ano 'yun? Parang those are statements of endearment, 'di ba? Parang love na love ka kapag narinig mo 'yan, ano? But what was wrong? Bakit nagalit si Jesus Christ? At tinawag pa siyang Satan, okay? Makikita rin po natin doon sa particular verse na 'yon, ano? Peter was thinking like a man. Okay? So, ang ibig sabihin nito, thinking like a man, yung kanyang konsepto, yung kanyang pananaw, ay katulad sa marami sa atin. No? O sabihin natin, lahat sa atin. Okay? Na kung hindi lamang sa biyaya ng Diyos, lahat tayo maghahangad na umiwas sa pagdurusa at kamatayan. Di ba? Wala sa ating gustong magdusa. Wala sa ating gustong mamatay. Di ba? So, the Apostle Peter is intending that Jesus Christ would avoid suffering and death. Okay? Pero alam natin
paulit-ulit na si Jesus Christ, this is the will of the Father. Ito ang kalooban ng Diyos na ako'y mamamatay, kasi kung hindi ako mamamatay, wala kayong kaligtasan. Okay? Pero pag ako naman namatay, mabubuhay din naman ako. Okay? Why? Because He is God. So, Peter was thinking like a man, wanting to avoid suffering and death. He did not have God's mind in this matter. Hindi niya makatch o hindi niya mayakap yung kalooban ng Diyos. Okay? Alam niyo po ba na bahagi po sa kalooban ng Diyos ang ilan sa mga pagdurusang dinaranas natin? Na nung sinabi po sa atin ni Jesus that you will be hated because of me. Okay? That and whenever you are hated, remember that they hated me first. Alam niyo po ba na yun po ay saklaw ng plano ng Panginoon? Wala pong tapat na Kristiyano sa daigdig na ito ang hindi magdurusa. Okay? Lahat po tayo ay nakaplano at saklaw ng kalooban ng Diyos na daanan yung mga paghihirap na dinanas ni Jesus. Of course, not ultimately dying on the cross, no? Pero kung ano yung direksyon, kung ano yung daanan nilakaran ni Jesus, ay parehong daan na nilalakaran po natin ngayon. Okay? Kung paanong siya ay kinamuhian. Akala ko po dati, nung ako'y batang Kristiyano pa, kapag Christian ka, talagang love na love ka ng mga tao. Kasi ang Christian mabait eh. Di ba? Ang Christian mapagbigay, matulungin. So I have this concept that when you are a Christian, you will be loved by the people around you. But that's actually not true. No? Kung naniniwala tayo sa katotohanan ng sinasabi ni Jesus, ang sabi niya, you will be hated because of me. Why? Because Jesus Christ threatens everyone who is not planning or wanting to be uncrowned. Lahat po ng tao nakakorona. We wanted to be gods. No? In fact, yan po ang sales pitch ni Satanas kay Eva. No? If you eat of this fruit, you will be like God. Okay? And that's a very effective sales pitch. Why? Kasi bilang mga tao, gusto nating pangunahan ng ating mga sarili. Ayaw nating pinapakialaman, ayaw natin ng tinutuwid, ayaw natin ng tayo ay iniistorbo sa ating mga plano. But then here comes Jesus, the King of Kings, bothering our plans, wanting us to bend and surrender to His will. Hindi po ba? And that means uncrowning yourself. That means surrendering your crown at His feet. But not everyone would like that. Kaya ikaw bilang tagasunod ng Diyos, okay, pakialamero ka sa buhay ng maraming tao sa paligid mo. Especially when you voice out the truth that you have. Especially when you correct them, they will hate you. Okay? In the same way that they hated Jesus. And that's the path of Christianity, mga kapatid. Okay? Kaya sinabi rin ni Jesus, na dumadaan po tayo sa isang makipot na daan. This is not an easy route. Okay, mga kapatid? I hope that's clear to us. Okay? Peter was called Satan, the adversary, kasi kung maaalala po ninyo, nung si Jesus po ay nag-prayer and fasting sa wilderness, we see this in Matthew chapter 4, verses 8 to 10, okay? Ganon din po ang pananaw o diskarte ni Satanas nang kinakausap niya si Jesus. Okay? He wanted Jesus Christ to avoid suffering and death. Diba? Alam niya na nagugutom na si Jesus, no? Dahil nga nagpa-fasting, wanting to commune with his Father, no? At ang sabi ni Satanas sa kanya, nagugutom ka na eh. Kung gusto mo, pwede ka naman kumain. Pwede mo lang, yung mga batong yan, pwede mong gawing tinapay. Di ba? Para tapos yung suffering. No? Avoid that suffering. You don't have to suffer that bad. No? You can eat if you want to. You told me you're a son of God. If you are the son of God, then you can do this. So Satan is having the same approach. Kung saan nanggagaling si Pedro. Yun nga lang, si Pedro nanggagaling, at some point, nanggagaling siya dun sa concern. Ano? Pero, yung kay Satanas ay mockery. Okay? Pang-iinsulto. Okay? At ano pa ba? Ang sinabi ni Satanas sa kanya, di ba? Kahit ikaw magpatihulog diyan, hindi ka mamamatay kasi sasambutin ka ng mga anghel, no? So Satan is implying, okay, or wanting Jesus Christ to avoid death. Di po ba?
So, makikita po natin, same tactic, same strategy. So, no wonder, Jesus Christ turned to Peter and called him Satan. Okay? Hindi dahil si Pedro ay na-possessed ni Satan, no. He can never be possessed, of course, kasi siya naman ay totoong Kristiyano, totoong lingkod ng Diyos, no. Pero yung kanyang pananaw na iniiwas, na gustong umiwas sa pahirap at kamatayan, okay? Sa paghihirap at sa pagdurusa at kamatayan ay parehong sumasalamin sa pagnanais ni Satanas. Okay? So, ngayon po, kapag pinag-usapan po natin ang cross, no, it has become a symbol of love and sacrifice. Di po ba? Kaya siguro yung iba sa inyo meron pang pendant ng cross. Di po ba? Yung iba sa inyo hikaw, yung iba bracelet. Okay? So, tayo mga Kristiyano, hindi tayo nagro-rosary, no? We believe in the empty cross, okay? Kasi that empty cross symbolizes a victory over death, okay? Pero, during Peter's time, the cross was a horrible means of capital punishment. Ang krus po ay hindi magandang bagay, hindi yan pinapang-display, okay? Yun ay nakakatakot na bagay, okay? Yun ang pinaka-shameful na kamatayan. Yun ang pinaka-nakakahiya at pinakamasaklap na kamatayan na daranasin ng isang kriminal. Okay? So, kapag ikaw ay napako sa krus, itinuturing kang pinakamababang uri ng tao. Okay? Parang hindi ko na tinuturing na tao kapag ikaw ay na-crucify. Okay? In fact, the Romans would not mention the cross among the elites. Okay? Yung mga Romano po, hindi nila pinag-uusapan ang krus. Lalo kapag ang kausap nila ay polite society o yung mga elite, yung mga wealthy people. Okay? Nakakadiring bagay yon. Kumakain tayo sa dinner tapos ang diniscuss natin ay krus, kung paanong na-crucify itong mga kaaway o itong kriminal na to. Okay? So yun ay yuck. Okay? Yuck! Okay? Sabihin ng mga alta. Di po ba? At bukod pa doon, no Roman citizen would be crucified. Alam niyo po ba na originally ang krus po ay death penalty hindi para sa mga Roman citizens. Ito po ay laan para sa kanilang mga kaaway. Okay? And this awful death was reserved, only for their enemies. Yun po ay kanilang paraan ng pang-aalipusta, pang-iinsulto doon sa kanilang mga kaaway. Okay? And Jesus Christ, by hinting his death on the cross, by relaying the suffering that he's going to go through, he presented to the disciples two approaches to life. Okay? Sa pamamagitan ng pagsasalaysay ni Jesus, ng kanyang daranasing paghihirap at kamatayan, tinuturuan niya sila ng dalawang magkaibang tugon sa buhay. Okay? So, I would like to show you this list. Okay? So, meron tayong palaging pamimilian bilang mga Kristiyano. Ang sabi ni Jesus Christ, deny yourself. Okay? Either we deny ourselves or live for ourselves. It is our choice. Okay? Either we take up our cross or ignore the cross. It is our choice. Either we follow Christ or follow the world. It is our choice. Either we lose our lives for Christ's sake or save our life for our own sake. Either we forsake the world or gain the world. Okay? Either we keep our soul or lose our soul. Either we share His reward and glory or lose His reward and glory. Okay? Alam ng Panginoon that His disciples is going to die also. The same fate that He's gone through as the Savior, as the Redeemer, will be the same for His disciples. Sila po ay papanaw sa malupit na kaparaanan. No? Sila po ay torturin, mamamatay. Kaya pag pinag-aralan po natin kung anong dinanas ng mga disipulo, kung paano silang namatay, talaga namang
mapapangiwi ka no? So alam ng Panginoon. Although, as we all know, hindi naman tayo lahat ay tinawag para maging martyrs. Hindi po ba? So marami sa atin hindi naman mamamatay dahil pinersecute o dahil pinagpapatay ng mga taong galit sa Diyos, no? Not many of us will experience martyrdom or that kind of death that the early church has gone through, that many of them has gone through. Okay? Pero yung essence po ng self-denial, ang ibig po sabihin nun ay dying to yourself every day. So I don't know kung anong mas mahirap, yung mamatay ka ng one time, big time, o yung mamatay ka araw-araw na kinakalaban ang gusto ng iyong laman. Okay, paano po yon? Yes, a Christian dies every day by denying himself, by denying herself. Okay? So sa paanong paraan? Merong ang katawan na ito ay gustong magkasala, no? Pero tayo sa pagkakataon na talagang ng pagpipigil. Ayaw natin gumawa ng mga bagay-bagay na masama dahil alam natin yun ang nagdala kay Jesus sa krus. Okay? Galit tayo sa kasalanan kahit hirap tayong hindi magkasala, kinamumuhian natin ng kasalanan not because we are perfect, not because we do not sin, no? Kaya nga mas maigting yung ating galit sa kasalanan kasi gusto nating bigyan ng lugod, kaluwalhatian ang ating Diyos. Okay? So, ang ibig pong sabihin, to deny oneself does not mean denying things, mga kapatid, ano? Kasi merong mga extreme Christians naman na ang akala dito ay kapag ikaw sumunod kay Kristo, kailangan mong ibenta yung mga ari-arian. Na kailangan ikaw ay dukha, kailangan ikaw ay walang property, walang kahit anumang bagay sa iyong buhay. No? That is not self-denial. Self-denial does not mean denying things, mga kapatid. No? So, ang ibig pong sabihin ng denying yourself is to give yourself wholly to Christ and share in His shame and death. No? Yung talagang buong buhay, buong puso ng pagpapagamit na sinasabi mo sa Panginoon, Panginoon, ako ay sa iyo. Gawin mo lahat ng nais mo sa katawang ito. Gawin mo lahat ng nais mo sa buhay na ito. Dahil ako ay sa iyo. Yan. So, yan po ang ibig sabihin ng self-denial. Okay? It's not always about denying things or depriving ourselves doon sa pleasures ng buhay na ito. No? It is basically focusing on what's more important, and that is our relationship with Jesus Christ. It is focusing on that desire, that intense passion to be used wholly, okay? Buong buo para kay Kristo. Okay? So, pag sinabi naman pong take up a cross, it does not mean to carry burdens or have problems. Okay? Kadalasan maririnig natin yung ating mga kaibigan, kamag-anak, lalo-lalo yung mga nanay. Naku, pag nakita yung labada, di po ba? Ang taas ng labada, magabundok na labada. Naku, ito ang krus na, meron na naman akong papasanin na krus. Okay? Hindi po yun ang tinutukoy ni Jesus Christ na cross. Okay? Minsan tayo, for example, ikaw ay merong health condition. Halimbawa, ikaw ay asthmatic, no? So, minsan meron tayong naririnig na, itong asthma ko, this is krus ko to, pasanin ko to sa buhay ko Itong asthma na ito, possible na ganun. Kung ikaw naman ay halimbawa ay dumaranas ng kakapusan, halimbawa magka-college na yung iyong anak, hindi mo alam kung saan kukuha ng pera pang tuition fee, no? So minsan ang tendency maisip natin na ito yung aking krus na pasanin. Panginoon, tulungan mo ako sa aking krus na pinapasan ngayon. Lahat po yon, hindi yon ang tinutukoy ni Jesus. Okay? Jesus Christ is not pertaining to our sickness, to our poverty, not to our problems, no? Those things are not the cross that you had to bear. Okay? Hindi yun ang tinutukoy ni Jesus. Hindi yun ang tinutukoy ni Jesus. To take up your cross means to identify with Christ in His rejection, shame, suffering, and death. Okay? Yung kahandaan ng isang Kristiyano na magdusa para sa katuwiran, okay? Nakamuhian dahil sa kanyang katapatan sa paglilingkod, dahil sa kanyang katapatan sa Panginoon. Yun po ang ibig sabihin nitong cross. This is the cross that the disciples had to bear
when they were still alive. Okay? And this is the same cross that we all had to we all have to bear in our lifetime kung tayo ay seryoso sa ating pagiging Kristiyano. Identifying with Christ's sufferings, with His shame, with His death. Yan po ang ibig sabihin ng cross. Now, is it worth it? Okay? Panginoon, is it worth all the shame? Is it worth all the slander? Is it worth all the pains? Is it worth all the hate? Matthew 16:27 ang sabi po, "For the Son of Man is going to come with His angels in the glory of His Father, and then He will repay each person according to what he has done." Okay? No wonder, ang sinasabi sa atin ng Bible, your labor in the Lord is not in vain. Why is it not in vain? Why? Because your labor is going to be repaid. It's going to be recompensed. Okay? It's going to be rewarded. Okay? So, no wonder, tinuturuan tayo ng Panginoon na gumawa ng mga bagay-bagay, tumulong sa kapwa, at maging mabuting tao nang hindi kailangang ipangalandakan. Why? Kasi siya na may kakayahang maggantimpala ay nakakakita ng lahat nating ginagawa. Okay? Hindi niya kailangan ng logbook para ilista. No? He is perfect in wisdom. He sees everything. Everything is recorded in His memory, in His heart. Okay? Kaya ang sabi niya, the things that you do in secret, my Father shall reward. Okay? So, ibig sabihin, guaranteed yung gantimpala sa mga bagay na ating ginagawa. Now, the word repay is sa Greek po, ang ginamit po ng salita ay apodidomi. Okay? Apodidomi. Which means to return or to reward. Okay? Ito yung bawi ng Panginoon. Okay? So, naghirap ka, kinamuhian ka, you shared in my suffering, you shared in my death, you shared in my shame. Okay? Now, I will make sure that your effort is rewarded. Okay? By implication po, itong word na repay, dito sa context ng ating Matthew 16, can be used negatively and positively. Kasi po may tinutukoy si Jesus, no, na mga uri ng tao na gustong mapasa kanya ang daigdig. Ibig sabihin, di ba, yung ang tanong ni Jesus Christ, what will it profit a man if he gains the whole world? Ibig sabihin, merong mga tao sa paligid natin, ano, yung mga taong hindi nananampalataya at talagang nananahan sa pangako ng Diyos would rather gain what this world offers. They wanted to profit from this world, no? Kaya lang ang problema, ang sabi ni Jesus Christ, those who would want to gain from this world will actually lose their gains, will actually lose their souls. So, yung word na repay or reward dito sa text na ito can be used negatively or positively. Kung ikaw ay namuhay in rejection of Christ, okay, you will be rewarded. Your evil action, your rejection, or your rebellion will be rewarded, okay? But of course, the reward that's reserved for those people are punishments. Okay? But at the same time, of course, yung ating focus ng pag-uusap, yung salitang repay or reward is used also positively. Okay? Pertaining to His disciples. This is Christ's way of telling His disciples, walang sayang sa lahat ng pawis, sa lahat ng lakas, sa lahat ng oras, sa lahat ng buhay na ibinibigay mo sa akin. Na anak, walang sayang sa iyong paglilingkod. Okay? Not many people will appreciate what you're doing, but trust me, anak, I appreciate everything and I'll make sure that everything that you do for me, okay, will be rewarded. Okay? Ang sabi ni Jesus Christ, I am going to come with my angels in the glory of my Father, and I will repay each person according to what he has done. Gagantimpalaan ko kayo ng naaayon sa inyong mga ginawa. But of course, we understand
na hindi lang, ang nagmamatter dito, hindi lang yung ating actions, mga kapatid, kundi yung intentions ng ating mga puso. Okay? So alam natin God cannot be mocked. Ang sabi, a man reaps what he sows. Kung ano raw ang itinanim natin, ay atiring aanihin. And God cannot be mocked. Hindi natin pwedeng lokohin o linlangin ang Panginoon. Why? Because He sees the intention of the heart. Hindi lang yung action natin ang nasusukat niya o ang nakikita niya, kundi yung dahilan, yung motibo ng ating mga puso kung bakit natin ito ginagawa. Okay? So ang nire-reward dito ay yung mga actions natin, yung mga good works natin na nakaangkla, nakapundasyon dun sa ating pag-ibig kay Kristo. Okay? If what we're doing in the ministry is not founded in the love of Christ, sayang lang po yun. Okay? Kung ikaw ay gumagawa sa ministry dahil napipilitan ka lamang, okay, walang reward yon, kapatid. Okay? Kasi hindi yan founded sa pag-ibig kay Kristo. Okay? Kung tayo halimbawa ay naglilingkod dahil nakakahiya naman na wala kang ministry, kung yun ang reason mo, sayang yon, kapatid. Hindi yun rewarded. Okay? So, tandaan natin, lahat ng ginagawa natin, if it is not founded in the love of Christ, if you're not doing it for the love of Christ, lahat yon sayang. Okay? Hindi yon gagantimpalaan ng Panginoon because God cannot be mocked. He sees our hearts. So, let us make sure that everything that we do, bago natin gawin, manalangin tayo. Panginoon, wag mo kong hayaan na masilaw sa palakpak ng daigdig na ito. Panginoon, hayaan mong gawin ko itong bagay na ito, hindi para sa approval, hindi para hangaan ng mga taong nakapaligid sa akin. So, ang prinsipyo nating mga Kristiyano kapatid dapat ay audience of one. Meron lang tayong isang tagapanood, no? Na nakaupo sa kanyang trono at nagagalak sa mga mabubuting bagay na ating ginagawa para sa kanya at para sa ating mga kapatid. Okay? So, kailangan nating maintindihan mga kapatid na ang tinutukoy ni Jesus Christ dito sa Matthew 16 ay hindi patungkol sa ating kaligtasan, ha? Okay? Kasi alam po natin that we are saved, our salvation is by grace through faith in Christ alone. Hindi ikaw ang naghirap sa iyong kaligtasan, kapatid. Wala tayong contribution sa ating kaligtasan. Niligtas tayo dahil sa good works, hindi natin kundi sa good works lamang ni Jesus Christ. Yung ating kaligtasan ay dulot ng good works, ng finished work ni Jesus, nang siya ay namatay sa krus para sa ating lahat. Kaya yung tinutukoy dito ni Jesus na reward, gantimpala, gagantimpalaan ko kayo, ay hindi base doon sa kaligtasan na ating nakamit by grace. Ang sabi rito, gagantimpalaan ko kayo according to what you have done. So ito yung pagkakataon kung kailan yung ating ginagawa bilang mga Kristiyano, yung ating kabutihan na ating dine-demonstrate are now being compensated by Christ. Okay? So, this is not pertaining to salvation, kasi yung salvation natin hindi reward. Okay? Yun ay gift. We have been granted, we have been given salvation, not because of what we do, okay? But because of grace. Tayo ay pupunta ng langit hindi dahil mabuti tayong tao, kundi mabuti ang ating tagapagligtas. It has been granted to us by grace. Okay, as a gift. Pero yung tinutukoy ni Jesus na gantimpala rito ay hindi kaligtasan. Okay? Kundi yung mga extra bonuses na makakamtan ng mga Kristiyano sa pamamagitan o dahil sa kanyang paglilingkod, dahil sa kanyang katapatan nung siya ay nabubuhay pa dito sa lupa. I hope that's clear, mga kapatid, ha? Mahalagang yun ay maunawaan po natin ng maigi. Okay? Now, while our salvation is based solely on what Christ has done, okay, the rewards He mentioned in our main text is based on the things that we have done as His followers. Okay? Ito yung pagkakataon na talagang sisiguruhin ng Panginoon na walang anumang bagay na ipagkakaloob natin sa Kanya na masasayang. Everything will be compensated na nakabatay sa Kanyang perpektong justice, perpektong fairness. Okay? So again, sinabi ko kanina, the Lord will definitely prepare
rewards, no? We have all the eternity to be rewarded in heaven. I'm sure marami 'yan, ano. Pero ang tuon lang po natin ngayon ay yung 5 heavenly crowns na binabanggit po sa Bible. Okay? And by the way, wag natin kakalimutan mga kapatid, yung ating pinaka-highest reward, yung pinaka-todong reward na mararanasan po ng mga Kristiyano ay walang iba kundi ang makita ng mukhaan si Jesus. Yun po ang pinaka-main event. Okay? Itong mga crowns na ito na pag-uusapan natin, ano lang yan? Mga maliliit, mga perks. Kumbaga, no? But the main reward, okay, or shall we say, yung pinaka the best na ating mararanasan doon sa langit ay walang iba kundi ang makasama, makita, okay, mayakap si Jesus mismo. Yung kanyang to behold His glory. Yun ang pinaka the best na mararanasan ng mga Kristiyano. Okay? Hindi pa natin yan masyadong naiintindihan ngayon kasi hindi pa naman natin siya nakita ng mukhaan. Okay? But I'm sure kapag dumating yung pagkakataon na yun, lahat tayo iiyak. Ang mga tuhod natin ay titiklop at ang mga dila natin ay magsasabing siya nga talaga ang Panginoon. Okay? So, tuloy po natin. Ang sabi po ni Charles Spurgeon, sabi niya, there are no crown bearers in heaven that were not cross bearers here below. So bago ka magsuot ng crown, you would have to bear the cross as a Christian on earth. Okay? Now let's talk about that crowns. Let's talk about that second part, casting our crowns. Ito naman po ay nakabatay sa Revelations 4:9-11. Let me read it to you. Mamaya ko na lang babasahin, kapatid, ha? Bigyan ko muna kayo ng konting background patungkol dito. Mamaya po, handaan nyo lang po yung inyong Bible sa Revelations chapter 4, verses 9-11. Now, ang tanong po muna, nasagutin natin, ano bang sinisignify ng crowns? Bakit may crowns? Sino ba nagpauso niyan? Ano ba yan? Sa New Testament po, meron pong dalawang salita na ginagamit para tukuyin ang crown o corona. Okay? The first one is diadema. Okay? Diadema. Ang ibig po sabihin niyan, royal crown. Okay? So, lahat po tayo, technically, ay may royal crown. Ito po ay crown na namamana dahil ikaw ay kabilang sa isang royalty. Ikaw ay kabilang sa mga dugong bughaw. Okay? So, definitely, lahat ng Christians merong crown that we inherited for belonging to God's kingdom, to God's family. Okay? So, yung diadema, yan po yung suot ng mga hari, ng mga prinsipe, reyna, okay? Pero, meron pa po isang crown na tinutukoy, ang tawag po ay Stephanos. Stephanos, ito po ay galing sa pangalan ni Stephen. Okay? Ano po yung ibig sabihin ng Stephanos? A wreath or garland awarded to a victor in the ancient athletic games like the Greek Olympics. Nung mga unang yugto po ng Greek Olympics, okay, kapag ikaw ay nagwawagi sa takbuhan, okay, o sa wrestling, ikaw po ay gagantimpalaan ng garland o yung wreath na tinatawag. Yun po ay mga dahon na nilalagay sa iyong ulo, nakapalibot sa iyong ulo. Okay? At yung analogy ni Pablo, merong analogy si Pablo dito. Ang sabi niya, yung corona na natatanggap ng isang manlalaro dito sa daigdig, yun ay nabubulok, lumulutong yun nalalanta yun At darating ang time, madudurog yun. Pero yung ating corona na hinanda sa atin ng Panginoon ay hindi mabubulok. It is imperishable. Later on, we will discuss that. Okay? Now, ano pong tinutukoy dito sa Revelations chapter 4 na crown? Is it diadema or Stephanos? Okay? By the way, bukod pa sa wreath or garland, yung Stephanos po, ang meaning din po niya ay that which surrounds. That which surrounds. Nakapalibot. Okay? So, hindi ko alam kung dahil nakapalibot sa ulo, although I've encountered some Christian writers as well na naniniwala na ang corona sa langit is not necessarily nilalagay sa ulo. But it could be something, a glorious, bright light na pumapalibot sa katawan ng isang Kristiyano.
But of course, we know that all those are not explicitly or clearly defined or described in the Bible. No? Pero meron mga Kristiyano na naniniwala na yung crowns na tinatawag sa heaven ay hindi yung pinuputong sa ulo, kundi pumapalibot ng mga ilaw, mga bright lights sa ating katawan. Okay? But those are speculation, mga kapatid. No? But it may also be true kung ang pag-uusapan po ay yung meaning ng Stephanos, nang ibig sabihin ay that which surrounds. Okay? Now, dito sa dalawang ito, diadema or Stephanos, sa palagay po ninyo, anong corona ang tinutukoy ng Revelations chapter 4? Hula lang po. Taas kamay? Taas kamay? Gusto ko na kayong makasama talaga, no? Para meron tayong ganyang klaseng interaction. May recitation, kumbaga. Among these two words po, ang ginamit po dito sa Revelations chapter 4 ay yung crown na Stephanos. Ito po yung crown na hindi lamang minamana. Okay? Hindi siya royal crown, kundi crown na pinaghihirapan. Okay? Crown na pinagtatrabahuan. Although, alam natin, the first one, yung diadema, yung royal crown, also fits to our identity as children who belong to God's kingdom. No? Pero yung tinutukoy na corona na ibibigay sa atin as a reward is called Stephanos. Okay? And the word Stephanos perfectly reflects the reality of the Christian life. Talagang paghihirapan yung koronang yon kasi ang Christian life ay punong-puno po ng struggles and sorrows. Okay? Yun po ang katotohanan. So, from here you understand that the more struggles and sorrows you have here on this earth, no, na napagtatagumpayan mo, equates to the degree of crowns that you have in heaven. Hindi po ba? So, meron tayong kagad ganung idea. And a crown is a symbol of honor and victory. Ito po ay simbolo ng parangal, pagpaparangal. Meron po nagsasabi na yung mga binabanggit na heavenly crowns, hindi talaga raw siya literal. No? Ano lang siya, symbolic lang siya. Ibig sabihin nun, pararangalan ka ng Diyos dahil sa iyong ginawa. Ako naman po, kapatid, naniniwala ko ito'y literal. No? Ang pangit naman, ang boring naman ng langit, kung lahat ay symbolism na nire-reveal sa atin ng Panginoon. I truly believe that there will be that grand coronation event, that there will be rewards and recognition allotted for the children of God. That judgment seat of Christ pertains to that event. So yun ang paniniwala ko po, ito po'y talagang tangible na crowns na ating ipaparanas ng Panginoon sa atin. Ano? But again, this is not pertaining to the salvation, eternal salvation that has granted to us by faith, di ba? Alam natin, kapag binasa natin ito mamaya, itong mga crowns na ito, isa-isahin po natin yan, makikita natin na yung crown, meron siyang distinct o iba't ibang description eh. At minsan, yung recipient niya ay iba-iba din. So, ako, naniniwala po ako that this is a literal crown that we will receive in heaven. Okay, that we will be honored, we will be crowned through these materials. Okay? It's precious crowns in heaven. It is a symbol of honor and victory. Now, punta na po tayo ron. What are the crowns that we find in heaven? Okay? So, una po, we will have what the Bible calls, or what many theologians call, the victor's crown. The victor's crown. Pag sinabing victor, okay, came from the word victory. Okay, corona para sa mga mananagumpay. Let's read 1 Corinthians 9:24-27. Ito po ang sabi. Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last. But we do it to get a crown that will last forever. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. No, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. So ano po itong victor's crown? Okay, base po sa ating binasa, this crown is given to those who consistently
practice self-discipline and self-control over their physical appetites. Ito po ay laan para sa mga disiplinadong Kristiyano. Aminin po natin, hindi lahat ng Kristiyano disiplinado. Okay? Nag-devotion po ba kayo the entire week? Sino sa inyo ang nanalangin talaga, naglaan ng oras, nakausapin ng Panginoon, pag-aralan ng kanyang salita? Sino sa atin ang talagang gumaganap sa ating mga spiritual disciplines? No? So hindi tayo lahat ay matyaga at talagang pinaguhusay yung spiritual disciplines po natin, ano? No. Pagdating po sa langit, ano? Those who value these spiritual disciplines, those who value disciplining themselves, okay, will get this crown. So anong ibig sabihin? Alam po natin that a victorious Christian life, kung gusto po natin maging matagumpay na Kristiyano sa daigdig na ito, it demands personal sacrifices. Okay? Kasama talaga dito yung naglalaan tayo ng oras kasi pinapagtibay natin yung ating pagkaunawa sa salita ng Diyos, pinapagtibay natin yung ating pananalangin, yung ating mga Christian habits, para pag dumating yung mga problema, pag dumating yung labanan, okay, hindi tayo lalamya-lamya sa espiritu. No? Malalakas tayo dahil nanahan tayo, tinrain natin yung ating mga sarili na maging disiplinado. Hindi po ba? Usually po, yung mga taong hindi nagbavalue ng spiritual disciplines nila, ng mga growth habits, yun po yung pipitikin lang ni Satanas, tutumba na. Daling-daling bumigay sa mga tukso. Oferan lang ng daigdig ng pera, ng posisyon, at ng kung ano-ano man. Agad-agad, no? Iiwanan si Kristo, iiwanan ng paglilingkod. No? Why? Because these people are not spending time training themselves in private. These are the types of people who are not valuing their spiritual lives at all. There may be Christian, ano? But this particular crown is not intended for them. Maliwanag sa salita ng Diyos that this crown is given to those who discipline themselves like an athlete. Okay? So, ano ibig sabihin nito? Kasama po dito yung mga personal sacrifices natin. Kasama po dito yung saying no to some things. Okay? Lalo kung yung ino-offer sa atin ng daigdig ay hindi kinalulugdan ng Panginoon. Saying no to these things and focusing on the things that truly matter to God. Okay? Kasama po rito yung learning to have a break with anything that diverts our focus away from the things that truly matter. Kasama po rito yung kahusayan na humindi sa pagnanais ng laman. Okay? Para mapanatili yung kanyang purity, yung kanyang pagnanais na nakalugdan ng Panginoon. Okay? So sa tagpong ito, inihalin tulad po ang isang Kristiyano sa isang disciplined athlete. Okay? Alam niyo po, nung high school ako'y athlete, at meron po akong weight na kailangang i-meet. Ako po ay boxer, lumalaban po ako ng mini flyweight, 48 kilograms. Ngayon po, nasa 80 kilograms na po ako. Okay? But back then, when I was in high school, ang weight ko po ay 48 kilograms. And it has to be maintained. Okay? At alam po yan ng nanay ko, yung aking kanin po ay 2 kutsara. Okay? 2 kutsarang kanin, takot na takot pa ako. Kasi baka makadagdag sa aking timbang. Kain ako ng kain ng gulay, hindi po ako umiinom ng soft drinks, no? Bihirang-bihira, no? Talagang tinitiis ko kasi gusto kong ma-maintain yung aking timbang. Okay? So, and I practice a lot, gumigising po ako ng 4 o'clock para tumakbo, and I spend 1 to 2 hours in the gym para sumuntok-suntok. Pinapagod ko yung aking sarili as an athlete. We are being compared to an athlete, mga kapatid. Pero ang athlete po, lahat sila gustong manalo. Gusto nilang makamit yung prize. No? Hindi lahat ng athlete ay nagkakamit ng prize. Kumbaga, isa-isa nga lang raw ang nananalo talaga, sabi po ni Pablo. Pero in this case, that crown is intended for everyone who disciplines himself. So, ibig sabihin, or themselves. No? Ibig sabihin, ito po ilan sa mga tao talaga, sa mga Kristiyano, na pinahahalagahan yung kanilang spiritual na disiplina. Okay? So sa bawat
pagpapagal na ating ibinubuhos, sa bawat oras na ating iginugugol para sa pagpapalakas ng ating mga espiritu, yun po ay kinakount ng Panginoon, okay? For this victor's crown. So, ang sabi ni Pablo, yung garland na nare-receive ng mga athlete, yun po ay nabubulok, as we discussed kanina. Pero itong crown na ito, ang tawag din po rito ay imperishable crown. Sabihin, you will wear it forever and ever without having to fear na ito ay kakalawangin, or mawawala, or masisira. No? So, yan. This imperishable crown awaits the victorious Christian. The perishable crown, yung garland, okay, awaits a victorious athlete. Okay? Pero, tayo naman, na victorious Christian, what awaits us is the imperishable crown. Okay? So that's the first one. We have the victor's crown. Let's go to the next crown that the Bible mentioned. We have 1 Thessalonians 2:19. 1 Thessalonians 2:19. Ito po ang sabi. For what is our hope, our joy, or the crown in which we will glory in the presence of our Lord Jesus when He comes? Is it not you? Okay? So ano pong tinutukoy dito? Itong crown of rejoicing is given to those who lead people to Christ. This is also sometimes referred to as the soul winner's crown. Okay? So yung mga nasa evangelism ministry, hindi sayang ang inyong pag-akyat sa bus. Okay? Kung yun ay ginagawa nyo kay Jesus, prepare your heads. Prepare yourselves to receive this crown. Okay? Tita Tess, praying, hoping na ikaw ay nakikinig ngayon, yung mga binayad mo sa mga sidecar driver para lang ma-sharean sila ng gospel. Kunyari, si Tita Tess kasi pong diskarte, sasakay sa pedicab, papaanda rin yung pedicab, okay? At sasabihin sa pedicab driver, at itabi mo dyan, may ikukwento ko sa iyo, huwag kang mag-alala, babayaran kita. Okay? Si Tita Tess, para makapag-share ng gospel, magbabayad. Binabayaran niya yung time ng mga taong makikinig sa kanya. Tita Tess, wala kang in-spend na oras, na resources na nasasayang. All those will be rewarded in heaven. You will have, I believe you will have this crown of rejoicing, this soul winner's crown. Okay? We have a member, si Alvin, who consistently goes out of his home, pumupunta sa kung saan-saang lugar para ipangaral ang ebanghelyo. Okay? Minsan sumisigaw pa po yan. Okay? Sabi ko lang, hinay-hinay lang, Alvin, kasi nag-aalala po ako sa kanyang safety. But then this is someone na hindi magpapapigil na ipangaral ang ebanghelyo sa kahit sino man na kanyang makakausap. Prepare your head, Alvin. Prepare yourself for receiving this crown of rejoicing. And all of you, sa inyong buhay Kristiyano, meron kayong nadala sa Panginoon, meron kayong nabahaginan ng ebanghelyo, okay? Meron kayong na-invite sa church, nakakilala sa Diyos, di po ba? You will receive this crown of rejoicing. Okay? Now let's go to the next crown. We have the crown of righteousness. Ano ba naman yan? Hindi pa tayo tapos, naiyak na ako agad. Naalala ko na agad. Pasensya na po Si Alje kasi, wag kang hindi-distract ako Wag kang iiyak, Alje. Si Alje po kasi, nadadala lang po ako pag umiiyak siya. Okay, let's continue to the third crown that the Bible mentions. We have the crown of righteousness. Okay, we see this in 2 Timothy 4:8. Ano kaya ito, mga kapatid? Basahin natin. And now the prize awaits me, the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on the day of his return. And the prize is not just for me, but for all who eagerly look forward to his appearing. Yan. So ano po itong crown of righteousness? This crown is given to those who eagerly long to meet Jesus. Ate Chelo, ang dami mo ng ganito siguro. Okay. So yung mga gustong-gustong si Ate Chelo po, ako po yung nag-aaral mag-drive, ako po yung baguhan na driver. Si Ate Chelo, sakay ng sakay. Gustong makapunta agad sa intermediate heaven yan. Okay, biro lamang po. But for all of you who long to be home very soon,
Yung mga nagsasabi sa inyo, ayoko na sa earth. Okay, hirap-hirap dito. Tapos na-imagine nyo yung sarap ng buhay kapag ikaw ay nasa langit na, kasama ang iyong tagapagligtas. This crown is reserved for you. The crown of righteousness. Okay? Ito yung merong intense longing na pumunta na ng langit. Yung makita na si Jesus ng mukhaan. Okay? And we have the fourth crown, the crown of life. We have this in James 1:12 and Revelation 2:10. Basahin muna natin yung James 1:12. The crown of life. God blesses those who patiently endure testing and temptation. Afterward, they will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Okay? And Revelations 2:10, basahin din po natin. Don't be afraid of what you are about to suffer. The devil will throw some of you into prison to test you. You will suffer for 10 days. But if you remain faithful, even when facing death, I will give you the crown of life. I think this is specifically connected dun sa sinabi ni Jesus na if you intend to keep your life, you will lose it. But if you lose your life for my sake, then you will keep it. Okay? The crown of life. Ano po itong crown of life? Para kanino po ito? This is given to those who faithfully endure trials, temptations, and persecutions, even to the point of death. Okay? If you have been persecuted, if you have been martyred, no? If you have gone through a series of trials, I believe, siguro ang pinakasagana sa ganitong crown ay si Job. No? Kung paano niyang inendure yung kanyang trial, I can imagine Job wearing this crown in heaven. Okay? And at sa buhay ng mga Kristiyano, di ba? Tayo, di ba, daily humaharap po tayo sa battle against temptations. Kasi po itong katawan na ito, hindi pa naman this is being sanctified. This is not our glorified state yet. Nandoon yung conflict. Yung ating pagnanasa ng Espiritu ay nandoon sa mga bagay na makalulugod sa Diyos. Pero itong katawan na ito, gustong-gusto yung mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Nandoon po ang conflict. Kaya po darating ang pagkakataon, iiwan talaga natin to at tayo magkakaroon ng mga glorified body when we are already in that eternal state. Di po ba? And every day, we face temptation daily. Now, mga kapatid, let this be a motivation for you. Sa bawat tukso na lalapit sa'yo, consider that as a battle. Isipin mo para kang boksingero, nakaharap yung tukso, nandoon ka sa ring. Okay? And you ought to win. No? Kailangan mong mapagtagumpayan itong tuksong ito. At sa bawat pagkakataon na mapagtatagumpayan mo ang tuksong ito for the love of Christ, no? Remember, okay, this crown is reserved for you. Okay? So, ang ibig sabihin nito, kapatid, sa mga tukso na ating naiiwasan, nalalayuan, napagtatagumpayan, no? Tinatapatan ng Diyos ng gantimpala. That's what we have. So, hindi ko alam kung anong tukso ang inyong kinakaharap ngayon, kapatid, but let this be a motivation for you. No? So, lahat ng ito naman ay ginagawa natin for the love of Christ. But the Christ who loves us makes sure that everything that we do for Him is perfectly compensated. Okay? Now, tapos na ba? Wag muna natin tapusin. Okay? Kasi itong crown of glory, ito favorite ko eh. Okay? Let's talk about the crown of glory, 1 Peter 5:4. Okay, elders, deacons, teachers, okay, pastors, kung may nakikinig ngayon, mga co-pastors ko, okay, disciplers, listen to this. 1 Peter 5:4, and when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. Okay, crown of glory. This is given to those church leaders, pastors, elders, deacons, teachers, disciplers, okay, I believe even parents, no, who lovingly shepherd and oversee God's people. Okay? This is for those Christian leaders who are faithful in serving, in taking care of the flock that has been entrusted to them. The crown of glory. Okay?
So, nakagawa na po ba kayo ng listahan? Okay? Anong crown ang ating susuotin? Ilan? Okay? We have the victor's crown, the crown of rejoicing, the crown of righteousness, the crown of life, and the crown of glory. Now, question is, what are these crowns for? Ito ang exciting. Para saan ito? Ano ngayon, Lord? Ano yun? Pagmamalaki ko sa langit? Ipo-flaunt ko sa langit? Is that the purpose of that crowns? Okay? Let's find out. Puntahan na po natin yung ating second main text. Revelations chapter 4, 9 to 11. Ito po ang sabi. And whenever the living creatures give glory and honor and thanks to Him who is seated on the throne, who lives forever and ever, the 24 elders fall down before Him who is seated on the throne and worship Him who lives forever and ever. They cast their crowns before the throne, saying, Worthy are you, O Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created. Okay? So ano pong context ito? Yung sinasabi po sa verse 9 ng mga living creatures are angels. Yung mga angels po, wala silang ginawa kundi magpuri, sumamba. Kanta sila ng kanta. At yung kanilang mga kanta, iba-iba ang theme. In this case, the theme is about the Creator. Na? Yung susunod na hymn na kanilang kakantahin dun sa mga susunod na chapter is about the Redeemer. Okay? Now, itong living creatures, dinescribe sa atin doon sa naunang talata. Okay? Sa verse 7 to 8, makikita natin these are angels na merong 6 na pakpak, tapos yung pakpak nila ay punong-puno ng mata. Okay? Sa loob at sa labas. Okay? So punong-puno ng mata, lumilipad, at 6 na wings meron sila. Okay? Now, yung mga scholars po, they agree na yung binanggit dito na 24 elders are the representatives of the universal church. We do not know who they are. No? Kasi as far as I remember, merong separate throne doon para sa mga apostles, and we only have 12. Plus, of course, Paul, the 13th, as the apostle to the Gentiles. Di po ba? So we do not know specifically kung sino itong mga 24 elders na to, but they represent the global church or the universal church. These are people. Okay? These are pastors, mga kapatid. Okay? These are elders of the church. At anong ginagawa nila? They are worshiping Christ along with these angels. Sa paanong paraan? How do they worship? They lay their crowns at the throne of Jesus. So yung throne po ni Jesus Christ, huwag niyong imaginein na isang maliit na upuan lang na gano'n ha. Kasi yun ang usually pumapasok sa atin. I believe that the throne of Christ is huge. No? So can you imagine that moment na nung kumanta yung mga anghel, ang kasunod doon, yung 24 elders representing the church, gets their crowns, okay? They uncrown themselves and lay it at the feet of Jesus Christ in worship. That's what's gonna happen, and that's the purpose of those crowns that you will receive in heaven. Okay? Anong pong ibig sabihin nito? Yung mga good works nyo, yung mga good works natin, hindi naman siya nahahawakan eh. Okay? Yung ginawa mong pagtulong sa iyong kapatid na walang makain, okay, na hindi mo ipinangalandakan, okay? Pero yung ginawa, yung paglilingkod na hindi naman nakita ng iyong mga kamanggagawa, no? Yung iyong kabutihan, yung iyong ministry na iyong ipinag-iigi, yung iyong paghahanda kapag ikaw ay magtuturo every Sunday as a Sunday school teacher, whenever you prepare, okay? Hindi naman yun nakikita ng mga estudyante mo, no? At the same time, hindi mo yun nahahawakan. Those are immaterial, hindi po ba? But when we get to heaven, your good works will be turned into something tangible, something that you can hold. Okay? Something that you can offer back to God. Yan po ang mangyayari. Ito po ang implication nitong nakikita nating form of worship. Okay? And you have to remember, ang sabi rito sa verse 9, and whenever the living creatures give glory and honor and thanks to Him, okay, 24 elders will worship. No? Ano po ibig sabihin yan? Yung salitang whenever, it implies continuous.
spontaneity. Okay? Iyan po yung natural na mangyayari. Na tuwing makikita natin si Jesus, talagang ang saya-saya na hubarin yung ating corona at ialay sa kanyang harapan. Okay? Ganun po ang laging mangyayari. So meron tayong gesture na gagawin. At meron tayong something material, something tangible, something that we could hold on to, that we can really see, we can really touch and feel, that we can offer back down at His feet. Okay? That's what's gonna happen. And yung salitang whenever, it implies not a one-time event. So I think this is going to be the flow. When we get to heaven, okay, this will be a usual scenario. Na sa tuwing magtatagpo yung mata natin at ang presensya ng Panginoon, no? The initial reaction is to lay or to cast our crowns before His feet, before His throne. Okay? Though not explicitly mentioned, there's a high possibility that all of us will be doing the same, laying down our crowns to reflect three significant ideas. Bagamat hindi naman binanggit ng diretso sa Bible na lahat ng Kristiyano ay magkakast ng crowns, I think we will follow the examples of those 24 elders. Okay? At kapag nangyari yun, mga kapatid, no, ayaw natin nadudulo lang tayo sa background, no, dahil wala tayong maialay. But of course, I'm sure naman kahit paano meron tayong maiaalay sa paanan ni Jesus. Because that's the point. No? Yung pinakamaigting na enjoyment, the highest joy that a Christian will ever have in his life is when that happens. Yung meron kang maibalik sa Panginoon kahit alam mong hindi naman talaga sa'yo nagmula. Okay? And we will continue with those ideas, no? I believe that that's what's gonna happen. Yun ang gagawin po natin. Okay, sa langit. Huhubarin natin yung mga corona, and the purpose of that crown is to be offered back to Christ. Ba kapatid, di ba gugustuhin mo na meron kang mai-offer sa Diyos? Hindi po ba? Para tayong mga anak na sinasabi sa ating mga magulang, oh, tay, malapit na Father's Day. Tingin naman pera, oh. Ano yung mga anak? Bilang kita regalo. Okay? Ma, birthday mo na. O, ano ngayon, anak? Tingin 500. Bakit? Bilang kitang cake. Okay? That's the scenario. Okay? And let's go to that first idea na nire-reflect itong act of worship na ito. Number 1. Okay? What does that reflect? Number 1, that it is only by His grace that we are able to do good works. So yung good works natin na kinonvert ng Panginoon into crown, okay? Hindi natin sasabihin na, galing-galing ko, ang bait-bait ko sa lupa. Kaya I deserve this. I deserve this award. Mga kapatid, no? Wala tayong ganong speech, no? Kasi maliwanag sa salita ng Diyos, Philippians 2:13, sabi, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Kaya kapag ikaw nagnais na tumulong sa kapwa, kapag ikaw meron kang gano'n, no? Parang gusto ko siyang tulungan, Lord, sana Lord, makatulong ako. Kapag meron gano'n, hindi yun ng naturalesa sa iyo. That's not normal for you. Okay? That is actually the urge of the Holy Spirit. That desire comes from the Lord also. And even the power to do what you desire, okay, comes from God. Para magawa natin yung kanyang nais. Ephesians 2:10, ang sabi sa atin, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do good things He planned for us long ago. So mga kapatid, ang totoo niyan, pag binasa natin yung Ephesians 2, niligtas tayo ng Panginoon, binihisan niya tayo, pinatawad niya tayo, nilinis niya tayo, for what? Okay? To become His workmanship. Okay? To become His partners in doing good works. Okay? So the purpose of Christianity, okay, pagkatapos nating maligtas, is to give God glory by serving, by doing good things to our fellow men, to our fellow Christians as well. Lalong-lalo na, hindi po ba? So, 2 Corinthians 3:5, let's read. Sabi, it is not that we think we are qualified to do anything on our own. Our qualification comes from God. So even si Pablo, hindi niya maipagmalaki yung kanyang sipag, yung kanyang titulo, at kung ano-ano mang meron siya na nagawa para kay Kristo. Okay? He acknowledges
that everything that he does, even his qualification as an apostle, comes from God alone. So, ano ibig sabihin, yung mga koronang yon, it is still by grace. Okay? The good works that we do it by grace. And number two, it also reflects yung pagkakas ng crowns to the throne of Christ. It also expresses the idea that even our purest intentions and kindest deeds are not worth comparing to the glory of Christ. So hawak-hawak mo yung corona, wow, pinaghirapan ko to. Lord, naalala ko na kung ba't ako may ganito. Naalala ko na, sasabihin ni Pedro, oo nga, Lord, oo nga, ako nga pala yung pinako ng patiwarik. Okay? Sabihin ni Isaiah, oh Lord, worth pala yun, yung nilagari ako sa katawan. No? Yung hinati ako ng manual. No? Kaya pala ako merong ganito. No, we will remember that, I believe. No? Pero kapag nakita natin yung kagandahan ni Jesus, kapag naalala natin, kapag tayo na-remind patungkol sa ginawa ni Jesus para sa atin, lahat ng ating pwedeng ipagmalaki, lahat ng ating mga mabubuting gawa ay magmumukha lang siyang maliit. Okay? Ano yung sabihin nito? Kapag nakita mo, kapag tinapat natin sa kabutihan ni Jesus para sa atin, we will realize na this crown is nothing. My good works is nothing compared to what I have received from Him. Compared to His glorious beauty. Compared to what He has done for me at the cross. These good works, converted into tangible crowns, are nothing. Okay? Isaiah chapter 64, verse 6. Ang sabi po, we are all infected and impure with sin. When we display our righteous deeds, they are nothing but filthy rags. Okay? So wala talaga tayong may pagmamalaki. Kahit tayong pinakamasipag na manggagawa at pinakamabuting Kristiyano sa daigdig na ito, no? Kapag yan tinapat sa kabutihan at kasipagan, pagmamahal, kapangyarihan ng Diyos para sa atin, magmumukha lang siyang ewan. Okay? Hindi ko alam kung paano i-describe yun. Siguro, yun, magmumukha lang siyang basahan. Hindi po ba? Now, number 3, it also reflects the idea, yung casting of crowns, okay, also reflects the idea that the highest joy and fulfillment comes when we worship the Creator. Alam niyo mga kapatid, nalulungkot ako minsan, may mga pagkakataon nalulungkot ako sa A Blessed Church. Okay? Kasi meron po ako mga nahuhuli na mga nakakasalamuha ko minsan na halatang-halatang hindi talaga umattend ng worship service. Okay? I know. Kasi I have my own way to find out, no? Alam ko kapag narinig mo yung introduction, kapag narinig mo yung isang dominant na jokes, and I have ways to find out kung ikaw ay umattend, no? But of course, I'm not perfect. Pero meron talaga ako mga nahuhuli na masasabi kong alam ko hindi ka umattend. Okay? And it saddens me, no? Kasi may mga tao na nagkiklaim that they are Christians, pero hindi nila nakikita ang katuwaan, pinakamataas na katuwaan, yung pribilehiyo na ipinagkaloob sa isang Kristiyano para sumamba. Alam niyo pong sabi ni John the Baptist, no? Isa sa mga dakilang heroes of faith natin, pinsan ni Jesus, okay? Alam natin kung gaano hinahangaan, kung gaano katapang, kung gaano kalapit sa Diyos, itong si John the Baptist. Pero alam niyo pong sabi niya, nung makita niya si Jesus, hindi ako karapat dapat man lang na magkalas ng iyong sandalyas. Okay? I'm not even worthy to touch those sandals. Kahit yung pinakamaruming gamit mo, Jesus, yung iyong tinatapakan, hindi ako karapat dapat na magbit-bit niyan. So anong sinasabi ni John the Baptist? I'm even worse than your sandals. No? Kapag tinignan natin, ang sinasabi ni John the Baptist, sana all sandals natatapakan ni Jesus. No? And I'm not even worthy to touch that sandal because that sandal, those sandals belongs to Jesus Christ. Intindihan po natin. Pero tayo, we take this privilege for granted. No?
Yun ma'am, pwede namang i-replay yan eh. Mamaya na lang. Unahin ko muna tong party. May lakad kami. Unahin ko muna tong birthday party ni tropa ko. Mamaya na ako mag-worship. Pwede namang i-replay. That's the problem that we have now. Dito sa tinatawag nating new normal. Kaya nainis po ako sa konsepto ng new normal. Kasi sa totoo lang, wala dapat new normal sa Christians. We only have the Christian normal. Okay? And that Christian normal never gets old. Ang sabi sa atin sa Hebrews 10, no? Never neglect your worship. Never neglect the habit of meeting together. Never neglect. But we live in a day where Christians claim to be Christians, but not prioritizing their worship. No? Ngayon hindi natin naiintindihan. Okay? But these people who went ahead of us, these 24 elders, okay, who will represent the universal church, ang bawat isang Kristiyano na makikita si Jesus doon sa tahanan na yon, we will realize kung gaano natin binastos, kung gaano natin binaliwala itong pribilehiyong ipinagkaloob niya sa atin para sumamba. Alam niyo po ba na ang worship service ay practice? Alam niyo po ba that this will be a dominant experience when we get into heaven? But not many of us will value that. Okay? Kahit mga Christian parents, kaya yung mga anak ninyo, hindi rin binavalue ang worship. Why? Because they see their parents not valuing worship. Okay? And repent. Kapatid, I'm rebuking you in the name of Christ. Okay? You have to value worship if you are a true Christian. Okay? Bakit po? Kasi ito ang dahilan kung bakit tayo nilalang. That's the highest good. Okay? The ultimate goal of this life is worship. Tandaan niyo po yun, mga kapatid. Okay? We were all created for the glory of Christ. Now, let's continue. Nabanggit ko na ba yun? Okay, let's read Romans 11:36. Ito pong sabi. For from Him and through Him, this is Jesus Christ, no? Pointing to Jesus Christ. For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen. Colossians 1:16. Ang sabi po, for by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. Okay? All things were created through Him and, kahit hindi ko po kayo narinig, sabay-sabay po tayo, all things were created through Him and for Him. For Him. We are created for worship. We are created to ascribe glory to our Savior. Okay? We don't realize that, no? Much. But when we get to heaven, we will realize how much we have missed in this aspect of worship. Okay? Gusto ko po mag-end sa isang poem, sa isang tula na sinulat po ni Isa L. Christensen. Ang pamagat po nito ay After the Cross, the Crown. Babasahin ko po ito with feelings. Okay? Hopefully ito po ay magdulot ng pagpapala sa ating mga puso. When all around seems dark and drear, the heart with lonely grief bowed down. No earthly friend to soothe or cheer. There's one who lends a listening ear and says, my child, give me thy fear. After the cross, the crown. When hope lies dead, and not one ray of sunshine lights the world's dark frown, when sorrows tear like ocean's spray, will from thy burdened heart find way. In accents tender hear Him say, after the cross, the crown. Poor tossed one, weep no more, but leave at His dear feet thy burden down. Thy Father speaks, no longer grieve. Rejoice in Him, His word believe. Earth's night is brief, thou shalt soon receive, after the cross, thy crown. Now let's go back to those questions, mga kapatid. Is it worth to live
a godly life? Is it worth it to serve Jesus Christ? Are these grounds worth all the struggles, all the pains, all the sorrows? Alam niyo po ang sagot ni Apostle John when he received the vision of our heavenly dwelling place? Ang sagot niya po ay, yes, it is all worth it. Let's read Revelations 22, verses 11 to 12. Revelations 22, verses 11 to 12. Sabi ni Jesus, let the one who is doing harm continue to do harm. Let the one who is vile continue to be vile. Let the one who is righteous continue to live righteously. Let the one who is holy continue to be holy. Look, I am coming soon, bringing my reward with me to repay all people according to their deeds. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Your labor in the Lord is not in vain, mga kapatid. Let's all pray. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Lord, we worship you. Wala pang, Panginoon, kaming salitang pwedeng gamitin, Lord God, na akma, Panginoon, sa iyong totoong kasarinlan, Panginoon, sa aming mga buhay. You're worthy of all glory, Lord, and praise. You are the creator of heavens and earth. You are the merciful, gracious, loving God. You're marvelous, Lord God. And what is man that you are mindful of him? Sino kami, Lord, para putungan ng korona? Sino kami, Panginoon, Lord God, para bigyan ng isang bagay na pwede naming ialay pabalik sa iyo, Panginoon, Lord? We don't deserve all this. We don't deserve any of these, Lord. We don't deserve you. We don't deserve you. We don't deserve to be in this ministry. We don't deserve to be in this church. We don't deserve this title. We don't deserve to be part of your family. But we thank you. Lord, you have granted us powerful motivations to continue on in our godly lives. You have granted us perfect, powerful motivations, Lord God, to continue to serve. You keep records of all these, Lord. And Lord, continue to protect our hearts, Lord. Ayaw naming magsayang ng effort. Guard our hearts so that everything that we will do in the basis of our love for you. Because the truth is, above all these crowns, you are the best that we can ever have. You are our chief reward. We give you glory and praise, Lord Jesus. Give you glory and praise. Amen. Of my heart, Lord, open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart.
I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. You high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love, we'll sing, holy, holy, holy. Holy, 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 holy. I want to see you. Holy, 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 holy. I want to see you. Mga kapatid, itaas po natin yung ating mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap ng mga pagpapalang nagmumula lamang po sa ating Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon.